Bali, ayan siya. So, ganyan siya pag magpapalit ng ilaw. So, bali 7 colors yan. So, pag ililipat natin yung clock natin is long press lang natin tong white blue. Ayan. And then, malilipat muna. Pag pinress mo to ng una, ayan, kung makikita nyo, nagbago yung unit ng reading niya ng speedometer. Pinress ko lang ng isa, yung trip meter, and then, kung makikita nyo, 1.5 yung 1.5 km. Pag nilong press ko yan, ayan, magsisiro siya. Press natin yung orange, then on natin. So, ayan mga sir, dapat i-press natin siya kaagad. So, ayan, ito yung sinasabi ko na pang-set sa may fuel. Ayan, kung nakikita nyo, nagbi-blink. Yan, 5, 6, 7, 8, 9. Yung C naman, ito naman yung dapat yung sineset yung dito nakabase yung rim diameter ng gulong natin para ma-read niya yung tamang readings. So, what's up mga sir? For today's video mga sir is ituturo na natin or ipapakita natin kung paano mag-calibrate ng digital gauge natin. And then, ipapakita na rin natin yung other features ng digital gauge natin. So, ayan mga sir, bali i-on muna natin. So, bali sa pagka-calibrate ng digital gauge natin, bali ito yung gagamitin nating button. Yung black white at saka black orange. Ayan mga sir. So, bali itong dalawa lang yung gagamitin natin. And then, yung digital gauge natin mga sir is merong 7 colors yan. So, paano ba natin nililipat yung mga color ng digital gauge natin? So, yung previous na digital gauge natin kasi is generic lang siya. Ang tawag kasi doon is generic digital gauge is meron siyang selector dito. So, ito, wala siyang selector dito. So, ito yung magiging control niya or button niya para sa pag-calibrate. Pero, itong digital gauge natin is same to sa may COSO din na kapag nag-high ka is magbabago yung kulay. So, syempre, bago mag-high, kailangan mo natin pindutin yung kailangan mo natin siya i-on yung ilaw. Ayan. And then, bali, ayan siya. So, ganyan siya pag magpapalit ng ilaw. So, bali 7 colors yan. And then, pwede rin gamitin yung passing light mga sir. Kaso, kailangan, didiinan mo yung pag-press. Ayan. Para magbago siya. Or lumipat yung kulay na gusto mo. Ayan. So, kapag mabilis kasi, yan. Pag mabilis is hindi siya nagbabago. Ayan. So, ayan mga sir, bali tapos na tayo sa may pagpalit ng kulay ng digital gauge natin. Ang susunod naman natin yung pag-set ng time. Bali yung time na to, ayan mga sir, kung makikita nyo, is nasinet ko na siya. Bali ang oras niya is 10:37. So, naka-military time siya mga sir. Hindi katulad sa may generic na gauge natin is civilian time or yung normal time lang. So, pag ililipat natin yung clock natin is long press lang natin tong white blue. Ayan, magbi-blink yung sa may R niya. Ayan. And then, malilipat muna. So, ganyan lang siya mga sir. And then, kapag gusto mo na pumunta sa may minute, ilo-long press mo lang din. Yan. And then, pag naset mo na, antayin mo siya na mawala lang yung blink. And then, na-adjust mo na ngayon or naset mo na ngayon yung clock. And then, ang sunod naman mga sir, yung orange black naman, is ito naman yung ginagamit na pag-set talaga para sa pag-calibrate ng speed
ng digital gauge or speedometer reading niya. So, pag pinress mo to ng una, ayan, kung makikita nyo, nagbago yung unit ng reading niya ng speedometer. So, kanina, kph, ngayon, mph, mile per hour, tsaka kph per hour. So, kapag nilang press ko ulit yan na naka-odometer, is babalik ulit sa may kilometer per hour. And then, kapag pinress ko lang ng isa, yung trip meter, and then, kung makikita nyo, 1.5 yung 1.5 kilometer, pag nilang press ko yan, ayan, magsisiro siya. And then, kapag pinindot ko pa ng isa ulit, is pupunta naman sa may trip. Bali, itong ituturo ko mga sir, is ito pa lang yung nakikita kong features neto na nakakalikot ko. Pero yung mga nakalikot ko naman na to, is ito naman yung mga importante. So, ayan mga sir. So, ilalapit ko lang ng konti para makita nyo rin yung reading ng fuel. Pero yung sa may fuel niya mga sir, is accurate yan. So, kanina, nung sinalpak ko yung sa may generic na digital gauge natin, since accurate din, since nasabi ko rin sa video na accurate yun, so parehas lang sila ng reading. So, ayun kasi is nasa bawas na rin ng kalahati. So, katulad nito, bawas na rin yung kalahati yung nire-read ng gauge niya. So, tuturo ko rin mga sir kung paano i-adjust to kasi pwede kasing maging mataas yung reading nito ng fuel gauge. So ayan. So, balik na muna tayo dito sa may kulay orange. So, yung pag-set nito mga sir, is ang gagawin muna natin para ma-set natin to, yung pag-calibrate dito, is papatayin muna natin. So, pag pinatay natin, kailangan itong orange na to, is malong press natin bago natin i-on. So, i-on natin. So, ayan. Ayan, bali ayan yung unang lalabas, 5E. So, kailangan i-press mo siya kasi pag di mo siya pinress, babalik lang sa may normal na display yan. So, antayin natin. So, hindi ko ipipress mga sir. Babalik lang sa normal na display yan. So, ayan. So, kailangan i-press mo kaagad yung orange black para ma-set mo siya. So, papatayin natin ulit. And then, i-press natin yung orange. Then, on natin. So, ayan mga sir. Dapat i-press natin siya kaagad. So, ayan. Ito yung sinasabi ko na pang-set sa may fuel. Ayan. Kung nakikita nyo, nagbi-blink. So, once na pinress ko ulit yan, magtatatlo yan. Ayan mga sir. Nagiging tatlo yung reading niya. So, mamimili ka kung ano yung gagamitin mo. Since dito sa may digital gauge natin, is na testing ko kapag yung, ayan, yung 3 bars na nagbi-blink na yun yung ginamit mo, is mataas yung reading. And then, kapag ito, yung 2 bars na nagbi-blink, ito yung accurate na reading ng gauge natin. And then, ang next naman mga sir, is pupunta naman tayo sa may pag-calibrate ng speed niya, yung speed reading niya. So, ang gagawin natin is ilolong press natin ulit to. Ayan, and then pupunta naman tayo dito. Ayan. Ayan mga sir, kung nakikita nyo, nagbi-blink siya. So, meron yan hanggang 9. Yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, hanggang 10 pala. 11, 12. So, hanggang 12 pala siya mga sir. And then, ito, habang nagsisimula ka sa mas mababa sa E01, ayan, kapag nagsimula ka dyan, mas mataas yung magiging reading mo. So, tinesting ko na rin siya. Tinesting ko sa may 1, 2, 3. Kapag ginamit ko yung mga reading na yun, mga sir, is nagbabago-bago yung gagamitin kong number mamaya para makalibrate ko yung tamang speed. So, ang ginawa ko mga sir, nasabi ko rin sa may part 1 ng video to, habang kinakalibrate ko siya, is gumamit ako ng application, which is yung GPS. So, ito yung ginamit ko mga sir, yung GPS na to. So, habang kinakalibrate ko to, itong reading na ito, is dito ako nagbe-base
kung ano yung reading neto na mariread niya. So, kino-compare ko siya dito. Dapat magsabay sila habang tumatakbo. So, ayan mga sir. And then, i-off muna natin ulit para ma-set natin. And then, long press tong orange, black, on. So, ayan. Press lang natin ulit. And then, yung nagbi-blink na fuel, dyan tayo. Dapat. Ayan, long press natin yung orange ulit. Then, para pumunta sa may E2. So, sinet ko siya mga sir. Bali, nung sinet ko yung E2, pag ayan na yung gagamitin mo, ilo-long press mo lang ulit. And then, yung C naman, ito naman yung dapat yung sineset yung dito nakabase yung rim diameter ng gulong natin para ma-read niya yung tamang reading. So, kailangan mo lang i-long press yan. Bali, yung 655 na yan mga sir, ayan yung reading na nakalibrate ko, or ito yung nakuha kong calibration number, or ito yung nakalibrate, ito yung output ng nakalibrate ko ito kanina. So, tinry ko rin siya sa ibang number. So, kapag E07 naman yung ginamit ko is nasa 0273 naman yung gagamitin. So, nasa sa inyo na yung mga sir kung paano nyo i-calibrate. So, at least ngayon, natuturo natin kung paano yung gagawin. So, ayan. So, since E02 yung ginamit ko, ang ginamit kong number sa may C, ayan, ang gagamitin ko dapat 655. So, sa pagsiset nyan, is click-click lang kung ano yung nag-blink, ayun yung makokontrol mo. Ayan, para lumipat sa may kabila, long press lang. And then, since ito na nga yung number na nakuha ko nung nag-calibrate ako, is i-fix ko na yan. So, ayan. And then, para lumipat ulit sa kabila, long press lang din. And then, para bumalik, ayan, dito naman tayo mga sir sa may 1P. Pag pinress ko ulit yung orange, magiging 2P naman. So, ito naman mga sir, ang gamit naman yan mga sir, is, ayan naman yung limit ng, RPM. So, kapag naka 2P ka mga sir, is yung RPM mo, umaabot lang siya ng 2,000 to 3,000 RPM. So, kapag nag-1 ka, ayan yung walang limit. Hanggat nag-accelerate ka, ibibigay niya pa rin yung RPM na binibigay ng makina sa may display mo. So, katulad niya mga sir, gagamitin na muna natin yung 2. Ayan. So, long press natin para bumalik na sa display. So, ayan yung RPM niya. Nasa 1,000. So, mag-RPM ako. Ayan mga sir. Ang pinaka-maximum niyan mga sir is hanggang 3,000 RPM lang. So, nakikita nyo, nasa 2,000 lang siya. Hirap na siya bumaba. Pero, dapat yung mga RPM niya nasa 4,000 to 3,000 to 4,000 to 5,000 RPM na dapat yan. So, ayan mga sir. Ipapakita ko naman yung 1P. So, since 2P yung gamit natin kanina. So, ulitin ko lang mga sir, no, yung pag-calibrate nito is depende sa may gulong nyo. At saka napansin ko rin dito is depende sa gearbox nyo. Kasi possible kasi na yung mga gearbox natin is iba-iba. Since yung iba is nabibili is hindi naman talaga genuine or original na Yamaha. So, syempre, nagkakaroon ng difference yun. Ang kagandahan lang dito mga sir, ang kagandahan lang dito sa may gauge na to is kapag kinalibrate mo siya using RGPS is makakalibrate mo talaga na maayos or mabibigay mo talaga yung designated or tamang speedometer na
reading neto or yung magiging takbo ng motor natin. Ayun yung kagandahan niya. So ayan mga sir, 1P naman yung gagamitin natin. Ito yung sinasabi kong walang limit. Kung ano ibibigay na RPM ng engine is ayun lang din yung lalabas sa display. Ayan. So start natin. Ayan mga sir. Bali nasa almost 1,000 yung RPM ko pag naka-idle. So ayan. Nakita niya mga sir. So ayan mga sir. So hindi natin gana masagad kasi gabi na, may natutulog na din. So ayun yung sinasabi ko, yung pagkakaiba nila ng 1P tsaka 2P. So yung 1P 2P na yon is pertaining ito sa may RPM niya. Doon yung control niya, or ayun yung purpose nun. So hindi ko sure kung ano yung pinaka purpose nun, bakit ganon, may limit siya. Kasi sabi ko nga, ito pa lang yung mga importanteng nakakapako dito sa may gauge natin na mga features niya. So papatayin muna natin. So ayun mga sir, ang hindi ko pa lang na-check sa kanya, hindi ko talaga makapa kung paano i-adjust yung brightness nito, kasi kapag maaraw kasi is hindi talaga siya makita. Kaya gabi rin ako nag-video para ma-appreciate natin yung digital gauge natin, since pag may araw kasi may reflection na ng light is hindi talaga siya makita, malabo na. Though naaaninag pa naman siya, pero medyo mahirap na talaga. And then ayun nga, yung brightness niya hindi natin na-adjust. So sa mga ibang nakabili nito na nakapana kung paano talaga yung pag-set talaga ng ibang mga features niya, is mag-comment lang kayo below para nang sa ganon is makatulong tayo sa iba na nangangailangan. And then mga sir, ang isa pa dito is hindi ko rin makapa yung sa may oil niya. Ayan, yung sa oil hindi ko siya maset. Nakaset lang siya actually. Pag nakuha mo tong gauge na to, yung starting oil meter niya na nakalagay dito, kasi yung oil na to is ito yung kapag naubos na yan, pag nag 0-0 na yan, bali mag-iilaw na yung oil indicator para mag change oil ka. So ito mga sir is hindi ko talaga siya ma-reset. Ayan, kahit anong gawin ko hindi ko siya ma-reset. Kaya sana yung iba na makakakapa or nakakaalam kung paano to is mag-comment lang para matulungan din natin yung iba na nangangailangan. And then ito pa yung isa, kapag dinouble press ko to, may lalabas lang na warning. Ayan. So hindi ko alam kung ano yung purpose nito, pero nakapako siya na ganyan. As of now mga sir, ayun pa lang yung mga importante na kinapako kung paano siya i-calibrate, yung sa may fuel, yung sa may RPM, at saka yung pinakamahalaga, yung speedometer reading mga sir. So ayang tatlo na yan kasi yung mga mahalaga, kaya na features ng gauge, kaya ayun muna yung inuna ko talaga. And then mag-update na lang ako sa next video natin once na nakapako pa or nalaman ko pa yung ibang mga pag-set gamit tong Koso copy na digital gauge natin. So ayun lang mga sir, hanggang dito na lang. I hope na may natutunan kayo sa bago na naman natin video mga sir. Maraming salamat.